Lumipat ang eksena kinabukasan kung saan buong pagmamalaking nakatayo si Snakey sa isang bangin. Tumatawa na parang kontrabida na galing sa isang budget anime. Sinulyapan niya ang kanyang hukbo ng batong puppet na nakatayo sa harap niya, at saka lang napagtanto ni Snakey na nakumpleto na niya ang isang set ng 100. Alam niyang hindi lalakas ang hukbo sa pagpopose lang, kaya mabilis niyang napagdesisyonan na sanayin sila. Itinuro niya ang kanyang buntot sa isang kalapit na burol, at inutusan ang mga batong puppet na gamitin ang stone flying technique at direktang tirahin ang target. Pagkasigaw niya ng shoot, mabilis na lumipad sa ere ang mga puppet at direktang bumagsak sa burol. Ang pagsabog ng alikabok at ang malakas na pagbagsak ay nagpatulala kay Snakey. Napagtanto niya na kapag malaki ang bilang, kahit ang karaniwang atake ay maaaring magdulot ng malaking pinsala. Sinimulan ni Snakey na ikumpara ang kanyang hukbo ng puppet sa mga catapult ng tao na nakita niya noon. Iniisip na kung pagsasama-samahin mo ang sapat na bilang, madali nilang masisira ang isang lungsod. Hindi pa rin makapaniwala sa lakas, inisip niya kung paano ang ganitong uri ng atake ay maaaring makapulbos ng isang cultivator. Nang mga sandaling iyon, isang ligaw na ideya ang pumasok sa kanyang isip. Ang pagdikit ng mga talismang pampasabog sa mga puppet, iniisip niya na ang epekto ay halos katulad ng isang buong pagsabog ng kanyan. Sa pag-iisip na iyon, palihim siyang napangisi, tahimik na tinatawag ang sarili niyang henyo. Sakto namang nagsalita ang simp na si Chu at magalang na tinawag si Snakey, Senior, at humiling na pakawalan siya. Sinulyapan lang siya ni Snakey. Sinusubukan ng lalaki na lumapit habang baluktot na tumatalon na parang nakatali na pula kasalamat sa spell na nagpapanatili ng kanyang mga binti na magkadikit at ang kanyang mga braso na nakatali sa likod. Matalim siyang tiningnan ni Snakey at tinanong kung paano kung subukan niyang tumakas. Ngunit umiling si Chu, sinabing hinahanap na siya ng Snake Catcher Sect. Kung babalik siya, patay na siya. Iginiit niyang walang paraan para makatakas siya. Bukod doon, idinagdag niya na minsan ay iniligtas ni Snakey ang kanyang buhay at mula noon ay nagkaroon siya ng spiritual awakening, na parang binigyan siya ni Snakey ng banal na karunungan sa relasyon. Anya, ang isang tunay na lalaki ay hindi dapat mawala ng tulog dahil sa drama sa pag-ibig. Habang tinitingnan niya si Snakey na may buong dramatikong mata ng bayani, ibinahagi niya na gusto niyang suklian ang kabutihang ito, at ang tanging paraan para magawa niya iyon ay kung palalayain siya ni Snakey. Tiningnan siya pabalik ni Snakey, napagtantong seryoso ang tono ng simp at tila hindi nagpapanggap. Nagpasya siyang palayain siya, ngunit gumawa siya ng backup plan at pinag-transform ang beast taming ring. Habang ginagamit ni Snakey ang kanyang mahika upang alisin ang beast taming ring mula sa katawan ni Chu. Nagalak at mapagpakumbabang nagtanong si Chu kung may magagawa ba ang junior na ito para kay senior. Pagkatapos ay tinanong ni Snakey kung seryoso ba talaga siya sa pagtatrabaho para sa kanya. Agad na tumanggo si Chu, gayunpaman, nagpasya si Snakey na subukan siya. Nang walang babala, tahimik siyang lumusot sa likod nito at malamig na sinabi na hindi siya nagtitiwala. Habang pinuluputan ni Snakey ng kanyang buntot si Chu, sinabi niya na ang mga tao ay mapanlinlang at puno ng kasinungalingan. Tinatanong kung sa tingin ba talaga ng simp ay madali siyang maniniwala, ngunit nanatiling kalmado si Chu. Ipinaliwanag niya na ang pagiging bahagi ng Snake Catcher Sect ay nangangahulugang normal para kay Snakey ang magduda sa kanya, ngunit gayunpaman, handa pa rin siyang paglingkuran siya. Nang marinig iyon, inamin ni Snakey na maayos magsalita ang simp. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na makinig ng mabuti at bumalik sa bangin. Sa malakas na boses, inihayag niya na mag-uutos siya ng 10 batong puppet na umatake, ngunit si Chu ay pinapayagan lamang na ipagtanggol ang kanyang sarili mula sa mga puppet, hindi lumaban. Habang binabanggit ni Snakey na manunood siya at susuriin kung makakaligtas si Chu o hindi. Malamig na sumagot si Chu sa pagtatanong kung ano ang gagawin ni Snakey kung makakaligtas siya. Bago pa siya makakurap, muling lumusot si Snakey sa likod niya na parang isang mapanlinlang na butiki ninja at bamulong na dadagdagan niya ng 10 pa ang bilang ng mga batong puppet. Mukhang gulat na gulat si Chu na parang inimbitahan lang sa isang sorpresa na pagsusulit. Ngunit sa kaibuturan, alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian, kaya tumango siya at tinanggap ang hamon na parang isang lalaki na nagsisisi na. Habang nagsisimula ang laban, nakayanan ng simp ang ilang segundo. Ngunit pagkadagdag ni Snakey ng mas maraming puppet,
mabilis na lumala ang sitwasyon. Nadurog siya at bumagsak sa lupa na may kalabog. Lumapit si Snakey at kalmado siyang sinabihan na nakaligtas lang siya sa atake mula sa 33 batong puppet. Habang papalayo, idinagdag ni Snakey na hindi pa nga niya ibinuhos ang lahat dahil ang isang tao na kayang lumaban ng pantay. Kasama si Hua Yuntian, ay dapat na mas mahusay kaysa sa pagtatanggol lang laban sa 33 puppet. Sinubukan ng simp na sabihin ang isang bagay upang ipagtanggol ang sarili, ngunit masyado siyang bogbog para makapagsalita ng malinaw. Pagkatapos ng ilang segundo ng bigong pagbulong-bulong, nina si Snakey at sinabihan siyang tumigil sa pagdaldal at tumahimik. Dumiretso siya sa kuwebo at tinawag si Snowy, hinihiling na gamutin ang sugat ng simp. Agad namang pumayag si Snowy nang walang tanong. Samantala, ang Monkey King na si Shriek, na mas naunang sumakop sa base ni Snakey, ay pinapanood sila mula sa ilang metro ang layo. Napagtanto niya na si Snakey at ang kanyang koponan ay hindi karaniwang madaling kalaban, kung gusto niyang mabawi ang kanyang base, hindi sapat ang direktang laban, kaya nagpasya siyang maghanap ng backup, iniisip na sa tulong nila, baka magkaroon siya ng pagkakataon. Sa katunayan, isinasaalang-alang pa niya ang ideya na ipatapos sa iba ang mga ito para sa kanya. Lumipat ang eksena 15 araw pagkatapos, kung saan nakita si Snakey na nagpa-practice ng kanyang mga galaw na parang isang martial arts YouTuber. Pagkatapos ng kalahating buwan ng pagsisikap, at salamat sa mga pills, napagtanto niya na nasa rurok na siya ng ika-8 antas sa Spirit Awareness Realm. Naaalala rin niya na paparating na ang taglamig at kailangan niyang pumasok sa seclusion sa lalong madaling panahon, upang itulak ang ika-9 na antas. Plano niyang maabot ang Foundation Establishment Realm sa susunod na tagsibol. Si Snakey ay umaakto na parang nagpapataas ng ranggo bago mag-reset ang season. Kasabay nito, iniisip niya si Cho, ang simp na nakakagulat na walang ipinakitang palatandaan ng pagtakas sa loob ng nakaraang 15 araw. Sa katunayan, tinulungan pa siya ng lalaki sa pangangaso, ngunit saka napagtanto ni Snakey na papasok siya sa seclusion ng 3 hanggang 5 araw, at kung magpasya ang simp na tumakas, hindi niya ito mapipigilan. Casual niyang iniisip kung dapat niya na lang bang bahagyang bugbugin ang lalaki at panatilihin siyang knocked out sa loob ng ilang araw. Bago pa siya makabuo ng maayos na plano, lumapit ang simp sa kuweba na punong-puno ng sigla, sinasabing may nahuli siyang maganda ngayon. Paglingon ni Snakey, buong pagmamalaking lumakad si Cho na hawak si Dogo. Sabik niyang sinabi kay Snakey na nahuli niya ang matandang asong ito, itinuro kung paano siya nakakalbo at inaangkin na magiging mahusay itong sangkap sa sabaw. Pagkatapos ay inihayag niya na magsisindi na siya ng kalan at lalasapin ang kanyang top-tier dog meat. Nagpalitan ng ailangan tingin si Snakey at Dogo, habang si Snakey ay nanigas na parang may nagtanggal lang ng plug ng kanyang utak. Tiningnan ng simp si Snakey at nagsimulang malito. Karaniwan ay nakangiti si Snakey at handang magpiging, ngunit ngayon ay nakatayo lang siya roon, parang isang estatwa. Wakas ay tinanong kung bakit walang sinasabi si Snakey sa pagkakataong ito. Sakto namang nagsalita si Dogo, sinabing talagang malaki na si Snakey ngayon, at tinanong pa kung seryoso ba siyang nag-alaga ng isang human pet. Ang sandaling iyon ay tumama na parang isang cartoon twist, at lumaki ang mga mata ng simp na parang sinasabi niya nakakita ako ng multo. Tinitigan niya si Dogo sa gulat, at tinanong kung kaya talaga nitong magsalita. Hindi nag-aksaya ng oras si Dogo, sumugod siya at kinagat siya sa binti, galit na sinasabing hindi lang siya nakakapagsalita, kundi nakakakagat din. Umungol ang simp sa sakit, at nagsimulang sumigaw. Samantala, narinig ni Snowy ang ingay at sumilip, nagtataka kung anong klaseng circo ang nangyayari sa labas. Ilang sandali pagkatapos, nagpasya si Dogo na parusahan ang simp sa kanyang sariling paraan. Naglagay siya ng kaldero ng kumukulong tubig na puno ng pampalasa at gulay sa ilalim nito. Pagkatapos, tinalian niya ang simp na nakabaligtad mula sa isang sanga sa itaas ng kaldero. Ngayon ay wala nang magagawa ang simp kundi ang tanggapin ang maanghang na usok ng direkta sa kanyang mukha habang sumisigaw ng tulong. Binaliwala ni Dogo ang kanyang mga iyak at kalmadong tinanong si Snakey kung ano ang dapat nilang gawin sa isang taong gustong kumain ng karne ng aso. Iminungkahi pa nga niya na baka hiwain na lang nila ito at ihulog sa hot pot.
Patuloy na nakatitig si Snakey sa kumukulong kaldero habang nagpapanik ang simp. Nagtatanong kung seryoso ba si Senior Snakey na mananatiling tahimik habang pinaplano ni Dogo ang kanyang mabagal na paghihiganti. Sinubukan ng simp na ipagtanggol ang sarili, sinabing wala pa siya gaanong nagawa, ngunit nagsikap pa rin siya. Nagtataka si Snakey ng malakas kung ang pagkain sa kanya ng ganoon ay hindi ba isang pag-aaksaya. Tiningnan ni Dogo ang nahihirapang simp at tumawa, sumasang-ayon kay Snakey. Aniya, wala naman masyadong karne ang lalaki at idineklara na patatabihin muna nila ito. Narinig iyon, tahimik na nagpasalamat ang simp. Sa langit, napagtantong si Snakey ang nakaisip ng planong, "No eating for now," at maaaring ipagpaliban ang kanyang kamatayan sa loob ng ilang linggo. Laking gulat niya, biglang umisi si Snakey at sumulyap kay Dogo. Tinanong kung dapat nilang putulin ang mga hita ng simp at tikman muna, para lang makita kung karapat-dapat ba itong patabain. Humalaklak si Dogo at tumango, sinabing mainam ang ideya at dapat nila talagang subukan. Ang simp, nang marinig ang kabaliwan na ito, ay halos mahimatay agad, na para bang binagsakan siya ng kawali ng buhay. Samantala, casual na sinabi ni Snakey kay Dogo na pakawalan siya, sinabing nakagat na niya ito at halos mamatay sa takot. Nagreklamo siya na pinalaki niya ang alagang hayop na ito nang may labis na paghihirap, kaya hindi pwedeng kainin ito ni Dogo na parang street snack. Bumantong hininga si Dogo at ipinaliwanag na tinutulungan lang niya si Snakey sa pamamagitan ng pagpapakita sa tao ng lugar niya. Sinabi niya na hindi mapagkakatiwalaan ang mga tao, at mas mabuting takutin sila ng maaga para hindi sila magdulot ng problema sa huli. Tumango si Snakey bilang pagsang-ayon, pagkatapos ay biglang binago ang paksa at tinanong kung saan nagpunta si Dogo sa buong panahong iyon. Umupo si Dogo sa puno at mahinahong sinabing lumabas siya para maghukay ng mga libingan. Sandaling natigilan si Snakey. Ipinaliwanag ni Dogo na hindi niya masyadong nagawa, dahil karamihan sa mga sekta ay mahigpit na binabantayan, ngunit nagawa niyang nakawan ang sekta ng Purple Cloud. Habang sinasabi iyon, inihagis niya ang ilang gintong kaliskis kay Snakey, sinabing tingnan niya ng mabuti. Agad niyang nakilala ang mga ito. Ang mga ito ay ang kanyang lumang gintong kaliskis. Binanggit niya na kinuha ang mga iyon ng matandang bruha, at tinanong kung paano nabawi ni Dogo ang mga ito. Tumawa si Dogo at casual na inihayag na pinatay niya ang matandang bruha. Tinitigan siya ni Snakey nang hindi makapaniwala at tinanong kung ginawa niya nga iyon. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Dogo at tinanong kung bakit gulat na gulat si Snakey. Ipinaliwanag niya na ang matandang bruha ay kumakatok na sa pintuan ng langit, at pinaalalahanan siya tungkol sa kanilang naunang laban dito. Sinabi niya na ang laban na iyon ay umubos sa buhay nito, at kahit hindi siya makialam, mamamatay na rin ito sa loob ng kalahating taon. Ngumisi si Dogo at sinabing ang sekta ng Purple Cloud ay nakasabit sa isang hibla ngayon. Kaya't kung talagang hindi nila alam o nagpapanggap lang na bobo dahil sa takot, walang nakapansin na patay na ang kanilang ninuno. Habang tumatawa si Dogo na parang isang masamang mastermind, sa wakas ay bumalik sa kanyang katinoan ng simp na parang isang signal ng wifi na muling kumukonekta pagkatapos ng ilang oras. At tinanong kung totoo ba iyon. Nang makita siya, nagbiro si Dogo kung siya ba ang maalamat na simp na ang trahedyang pag-ibig ay usap-usapan ngayon sa loob ng sekta ng Purple Cloud na parang pinakamainit na chismis. Nag-init ang ulo ng simp at sumigaw na nililigawan lang niya ito, at hindi dapat itong ituring na pagiging simp. Idinagdag niya na tapos na rin ang lahat dahil wala na ito. Ipinahayag niya na nasa tamang landas na siya at tapos na sa pagiging simp. Sumulyap si Dogo sa kanya at tumawa, tinanong kung totoo ba ang ibig sabihin niya. Tumango ang simp ng may kumpiyansa, at sinabing totoo iyon. Buong pagmamalaki niyang ipinahayag na bilang isang tao, kailangan niyang magkaroon ng paninindigan, at mula ngayon hindi na siya yuyuko kung kani-kanino. Tumawa si Dogo at biglang naglabas ng kabaong. Nang makita ito, tinanong ng simp kung iyon ang kabaong ng ninuno. Binanggit na sinabi na sa kanya ng senior. Ngunit umiling si Dogo nang nakangiti at sinabing hindi iyon sa ninuno. Casual niyang binuksan ang takip ng kabaong at sinabi sa kanya na tingnan ang loob. Habang sumisilip si Cho sa loob, lumaki ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala na si Ling iyon. Nang makita ang katawan, natigilan ang simp na lilito at nababalisa,
Nagtataka kung ano ang ginagawa ni Doggo sa katawan nito. Ano sa tingin ninyo ang gagawin ng simp sa susunod?